Okay, so hello everyone. We are Group 7 and we are here today to teach you how to create an interactive dashboard and pivot table on Microsoft Excel. Here are the group members. Okay, let's proceed to the steps. First step, we have format source data in an Excel table. You can use the keyword control plus T. Don't worry about this, we'll do it later on the demo. And don't forget to add a table name. That's all for step 1. For step 2, we have pivot table. Step 2.1, insert the pivot table to your dashboard. Here's how you can insert it on the design tab. We'll show it to you later. And step 2.2, format pivot table with tabular layout and no subtotals. And 2.3, remove the expand or collapse buttons. And for 2.4, ungroup the dates to show individual data. 2.5, format pivot table, budget and actual values via field settings. And lastly, format pivot table budget in your desired style. Okay, let's move on to the demo. Okay, let's proceed to the demo. Our first step is format source data in an Excel table using Control plus T keywords. So you just select a few cells and then you click Control T, then click OK, and then change this table as much as you like in order to input your data. And for step 2, we have insert the pivot table to your dashboard. In order to do that, you just go in table design, summarize with pivot table, then click existing worksheet, and then click that worksheet, and then select the table, the cell, then click OK. Okay, now that we have our pivot table, let's input the data. Just give these boxes click and they will be inserted in your pivot table there. Then I want to have this header, change this header, so you just select them and then merge them and then type the name of your project management dashboard. For me it would be project management dashboard. There. Okay, that's all for step 1 and step 2. Let's move on to step 3. So next step, after natin gumawa ng pivot table, pumunta naman tayo sa paggawa ng chart. So yung gusto namin gawin dito is gumawa ng bar chart na naka-display yung bilang ng task progress mula sa not yet started, in progress pa lang, at yung completed na. So, ang time consuming naman nun masyado kung bibilangan natin yon isa-isa. Kaya syempre, gagamit tayo ng formula para dyan, which I will demonstrate later. After nyong makuha kung ilan yung bilang, select nyo yung mga labels na gusto nyong isama doon sa chart na gagawin nyo. Then, sa Insert tab, click Recommended Charts, then All Charts, para makita nyo yung iba't ibang pagpipilian sa paggawa ng chart. So, yung sa amin,
gagamitin namin yung bar chart and stack bar. Click OK, and after that, automatic na siyang madi-display doon sa worksheet nyo. If ever na gusto nyong magtanggal or magdagdag ng chart elements o yung laman ng chart nyo, click nyo yung plus sign sa gilid para makita nyo yung iba't ibang option. I-check nyo yung gusto nyong itagdag, then uncheck kung gusto nyong tanggalin. Paano naman kapag yung mismong chart elements na yung gusto nyong i-format or i-edit? I-press nyo lang yung Control 1 keys sa keyboard nyo para ma-open yung formatting pane. Then, ikaw nang bahala kung anong style yung gusto nyong gawin sa chart na gusto nyo. So, let's demonstrate para mas maintindihan. So, dito sa working sheet, meron na ako ditong hinandang labels. So, click mo yung cell kung saan mo gustong ilagay yung number ng not started. Then, type equal. Then, COUNTIF. COUNTIF function yung ginagamit sa pagbibilang ng cell na may certain criteria or certain condition, while COUNTIFs naman yung ginagamit sa pagbibilang ng cell under multiple criteria or multiple conditions. So, since isang condition lang naman yung kailangan natin sa not yet started, which is dapat equal to 0, COUNTIF function yung gagamitin natin. And dito tayo kukuha ng data sa pivot table, sa progress field. So kung makikita nyo dito sa formula bar, makikita nyo yung range ng sinelect nyong cell. Type ka ng comma, quote, equal, quote, ampersand, 0. So, press nyo yung enter key. Kung makikita nyo, meron tayong 4 projects na hindi pa nag-start. Next naman na bibilangan natin is yung mga project or tasks na in progress pa lang. This time, gagamit tayo ng COUNTIFs function since kailangan natin ng multiple criteria or condition. Select natin ulit yung mga data sa progress field and then sa formula bar. Type nyo yung comma. So, yung criteria na kailangan natin dito is dapat yung data dito sa progress field is not equal to 0 or less than or greater than sign. Ampersand 0. And yung isang criteria naman na kailangan natin is dapat yung progress is less than less than 1. So, ang ibig sabihin ng formula na to, dapat yung condition na sa pagbibilang ng cell dito sa progress field, dapat hindi siya equal to 0 at dapat less than 1 or less than 100. Yun yung in progress na project. Click mo yung enter key. So, kung makikita natin, meron tayong 33 tasks project na in progress pa lang. Last naman na bibilangin natin ay yung mga project or task na completed na. Balik ulit tayo sa paggamit ng COUNTIF since isang criteria lang naman ulit yung kailangan natin. At yun ay kapag yung progress is equal to 1 or equal to 100. Sabihin nun, completed na yung project. So, kung makikita nyo, meron tayong 3 projects na completed na and 37 projects na remaining regardless kung hindi pa yun nag-start or in progress pa lang. And in total of 40 projects overall. Ngayong nakuha na natin yung label na kailangan natin sa paggawa ng chart, select mo yung 3 label na yon. Then, sa may Insert tab, click Recommended Charts, then All Charts, para makita nyo yung iba't ibang pwedeng pagpilian sa paggawa ng chart. So, yung gagamitin
nga natin dito ay bar chart, then stacked bar. Click OK. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo magdagdag or magbawas sa laman ng chart, click nyo yung plus sign. For example, tatanggalin natin tong axis and grid lines. Gusto ko yung magdagdag ng data labels and yung legend, ilipat natin siya sa taas. So, paano naman kapag yung mismong chart elements na yung gusto nating i-edit or i-format? Press natin yung Control 1 para ma-open yung formatting pane, then select the chart elements you want to format. For example, i-format natin tong mismong bar. Tanggalin natin yung maraming white space sa bottom and top niya. Gawin natin 0 to gap width. So, makikita nyo, masyadong malaki yung height ng bar since malaki rin masyado yung height ng chart. So, para palitan yan, i-select natin yung mismong buong chart. Then, makikita natin yung size and properties. So, palitan natin siya ng 3.73 cm by 9 centimeter. So, pag nasatisfy ka na sa format na gawa mo, pwede mo na siyang i-copy doon sa worksheet na pinaggawan mo ng pivot table. Iusog lang natin ito sa pakaliwa and palitan natin ito ng title as Overall Task Progress. Usog lang natin dito. Yan. Pwede natin siyang i-copy doon sa demo worksheet. Control X, then Control V. So, para bumagay siya doon sa background, tanggalan natin siya ng para bumagay ito doon sa background, tanggalan natin siya ng gawin natin transparent. Yan. Next. So, next step. After ng bar chart, gagawa na naman tayo ng panibagong chart na kung saan naka-display yung percentage ng days completed. So, para makuha to, kailangan muna natin gumawa ng panibagong pivot table para makuha yung sum ng days completed. And itong pivot table, yung gagamitin natin para makuha yung pinaka-percentage ng days completed. Later on, i-demo ulit natin yan. So, same step pa din. Kung may gusto kang tanggalin or idagdag, click mo lang yung plus sign. Then, kapag yung mismong chart elements naman na yung gusto mong i-format, press mo lang yung Control 1 key para ma-open yung formatting pane. Then, ikaw nang bahala kung anong design yung gusto mong gawin. So, demo natin ulit. So, gagawa tayo ng pivot table and itong datasheet yung gagamitin nating reference. Choose where you want the pivot table to be placed. So, it's up to you kung gagawa ka ng panibagong worksheet or gagamitin nyo yung existing worksheet na meron kayo. So, sa amin, gagamitin natin tong working sheet and dito natin siya i-display banda. After nyan, makikita nyo dito sa my right panel yung mga columns na pwede nyong kunin mula doon sa datasheet na ginawa nating reference sa pivot table. So, ang kukunin nating column doon ay yung days completed and yung duration.
Kung gusto nyo magawing naka-rows tong dalawang values na to, ilipat nyo lang tong values dito sa rows. So, ngayong natapos na natin tong pivot table, pwede na tayong gumawa ng labels na gagamitin natin for donut chart. So, sa pag-reference ng pivot table, lagay ka lang ng equal sign, then hover mo yung mouse dito sa sum of days completed. And dahil nga kukunin natin yung pinaka-percentage, i-divide natin siya sa sum of duration. Then press enter key. So meron tayong 0.42105 na na-compute. Paano naman kapag gusto mong malaman yung days remaining? So, para makuha yung days remaining, i-minus mo lang yung nakuha mo o yung na-compute mong number sa days completed into 1 or 100%. And press enter key. Makikita nyo, meron tayong 58%. So, i-convert lang natin to into percentage. So, ngayon natapos mo na yung labels na gagamitin mo for donut chart, select mo yung dalawang labels na yan, then same step, insert tab, makikita natin yung donut chart dito sa my circle na chart. So, open mo yung plus sign, click mo kung gusto mo magdagdag or magbawas ng chart elements. So, tanggalin natin tong titles and yung legend, ilipat natin siya sa top. Then, kapag yung mismong chart elements naman yung gusto mong i-edit, press mo lang yung Control 1 para ma-open yung formatting pane. So, for example, edit natin yung whole size ng donut. Gawin natin siyang 60. Gawin natin siyang 60. Para naman ma-edit yung pinaka-size ng chart, click mo yung buong chart and makikita natin yung size and properties. Palitan natin siya ng 3.73 cm by 3.25 cm. So, next, i-display na natin yung labels ng days completed. Pwede mo namang gamitin tong data labels, but since isa lang naman yung i-display natin, pwede mo na siyang ilagay sa gitna. Kasi dito, masyado siyang gilid at hindi siya masyadong nakikita or hindi siya kapansin-pansin. So, para makalagay ng data labels dyan sa may gitna, gagamit tayo ng text box. Punta ka sa Format tab, then Text box. Iusin natin siya sa may gitna. Sa may formula bar, lagay ka ng equal, then hover mo yung mouse dito sa percentage ng days completed, then press enter key. So, ayusin lang natin siya. Yan. Para malaman na yung percentage na yan ay belong sa days completed, palitan natin siya ng kulay. Yan. Para malaman na yung 42% na to ay belong sa days completed. And kapag nasatisfy ka na ulit sa gawa mong donut chart, pwede mo na siyang i-paste doon sa demo sheet na pinaggawan natin kanina ng pivot table. So, ipo-format lang natin siya para kumasya siya dun sa may taas. Yan. So, para bumagay siya sa may background, tanggalan natin siya ng
gawin natin transparent. Yan. Ayun, natapos na natin to, proceed na tayo sa next step, which is step 5. Good day everyone, my name is Richelle Padilla and I'm going to demonstrate the step 7 and step 8 on our Excel dashboard. For step 7, we have add text for date range to header cell F1. Makikita natin yung formula ng date range dito sa baba. Ito, yung date range ginagamit siya upang ipakita sa mga users yung range of dates na naka-display sa dashboard. Nakakalculate din siya gamit ng min at max function. Ito, nasa formula, min, tsaka max function, para hanapin yung earliest start date niya, tsaka yung latest end date. Napaformat din siya gamit ng text function. Nakikita nyo rin dito sa formula ito, text function, para i-display siya sa mas readable na format. Proceed tayo sa Excel. Sa pag-add ng date range, is type natin tong formula. Text function, and then minimum function. Dito sa minimum function, drag natin yung start date pababa. Ayan. Wait lang. Hindi natin na nakababa. Close parenthesis, and then type din natin yung format ng date, which is day, month, and then yung year. Close parenthesis din. Ampersand symbol. Type din natin yung word na to, na may space sa gitna. And then ampersand. And then text function. Max function. Same procedure lang din yung gagawin natin sa start date, ay sa max function. Dadrag natin pababa yung end date. Pantay natin siya. And then close parenthesis. Type din natin ulit yung format ng date. Day, month, and year. Close parenthesis. Double check natin yung formula, text, minimum function, tapos yung start date, format ng date, and then max function. Double check natin dito sa PowerPoint, text, minimum function, and then press enter. So, ayan, makikita na natin dito yung date range ng ating dashboard. Date range na itong kabuuan, mga days dito. Kapag pinindot natin itong Alpha, Delta, Gemini, Orion, or Vega, mapapansin natin dito is nag-iiba yung dates niya. Dito sa Alpha, nag-iba yung start date niya, pati yung end date. Tsaka rin yung... dito lang pala sa Alpha, nag-iba yung start date niya. Earliest start date. Compare dito sa natitirang 4. Nag-iba yung dates nila. And then for our next step, which is add scroll bar and link to a cell P2 in the working sheet. Yung scroll bar, ina-allow niya yung mga users na scroll horizontally yung mga dates dun sa dashboard. Tsaka, ililink din natin yung scroll bar sa isang cell, kaya kapag pipindutin natin siya, nag-iiba yung value dun sa cell. Proceed tayo. First thing na gagawin natin dito sa step 8 is kailangan naka-enable yung ating developer tab. Dito naka-enable na yan sa akin. So, kapag hindi pa naka-enable yun sa inyo, right-click nyo lang yung view and then customize ribbon. Ayan, naka-enable na siya. Ay, check nyo pa lang. And then, punta tayo sa developer tab. Then, insert, scroll bar. Again, lagay natin siya dito.
lang. Adjust lang natin yung size. Wait lang. Ayan. Once na ma-insert na natin yung scroll bar, is kailangan na natin siyang i-assign sa isang output cell. Right-click natin and then Format Control. Yung current value niya, palitan natin siya ng 1. Okay na yan sa minimum value, 0. Yung maximum value niya, gawin natin siyang 30. Sa incremental change, okay na yun na 1, equivalent to 1 day. Yung page change niya, gawin natin 7, equivalent to 1 week. Yung cell link naman, link natin siya dito sa working sheet natin. And then dito natin siya ilagay. Ayan. Then click OK. Ayan, mapapansin nyo dito may value na 1. May value na 1 dito sa ating working sheet. Lagyan natin siya ng date. Lagyan natin siya ng label pala. Date for it. Value lang yung nilagay. Scroll bar value. Ayan, scroll bar na lang. And then, pindutin natin tong ating scroll bar. So, napapansin natin dito sa ating working sheet, yung value na 1, naging 14 siya. Kaya siya naging 14 kasi nakalink na siya sa scroll bar. Kaya once na pipindutin natin to, nag-iiba yung kanyang value. Yan, 12 na siya. Try natin dito sa dulo. Ayan, 30 siya. Kasi 30 yung nilagay nating maximum value dun sa scroll bar. Dun sa may mga values. 30 ang nilagay natin. So, that's all for step 7 and step 8. Thank you for watching. So, hello everyone, I am Earl Matthew Lawag and we're gonna go through step 5 and step 6. So, first, insert budget versus actual donut and bar chart pivot table on working sheet. And then step 6, insert slicers per project and manager fields and connect to all pivot tables. So, i-demo muna natin siya para malaman natin kung paano siya nag-work. So, yan. First, pupunta tayo dito sa ating working sheet. And then we're gonna insert a pivot table. Yan. Gonna name it table 1. So yan, after creating a pivot table, titingin tayo dito sa pivot table fields. Hahanapin natin yung actual and budget. So yan, after putting them in, nandito na sila sa ating working sheet. And papalitan muna natin sila ng pangalan, no? So actual, yan, excuse me, and budget, yan. So, itong mga numbers na to, kailangan natin siya i-convert into millions. So, ang gagawin natin is, we're gonna right-click it, and then value field settings. Sa value field settings, pipindutin natin yung number format, and then custom. Dito naman, makikita natin sa baba yan, yung pang-convert natin ng million. Kung wala ka pang makikitang ganyan, you can type it manually with 0.0 double comma /m semicolon negative 0.0 double comma /m. So, ayan, we're gonna press OK. Then, OK. So, ayan, naging million na siya. Ganun din gagawin natin dito sa budget. So, right-click, value field settings, number format, custom, and then, hahanapin ulit natin siya dito. So, ayan, OK, and then, OK. So, na-convert na natin sila into million. So, gagawa na tayo ng bar chart and then donut chart. So, yan, donut chart. Yan. Dito, ang ilalagay natin dito is yung sum na itong dalawang to. Yan. So, we're gonna put equal and then press this /budget then enter. So, yan, naging ganyan na siya. At so, dito naman, ang gagawin natin is equals 1 minus the sum of actual and budget. So, ayan. And
then equal. Ito, i-convert natin sila into percentage. So, ayan, percentage. Ayan. After converting them into percentage, pwede na tayo maglagay ng ating donut chart. So, makikita natin siya sa insert, and then, ayan, donut chart. Ayan. Move natin siya. Donut chart. Ito, pipindutin natin itong plus sign sa right side, and then, aalisin natin yung legend. Ayan. I-adjust natin yung donut size, which is, yung donut whole size is 58%. So, ayan. Pagkatapos niyan, a-adjust natin yung size niya dahil masyado siyang malaki. So, ayan, format. Ang isa-size natin is 3.73 height and then 3.25 width. Ayan. No, papangalanan natin siya ng budget spent. Yan. So, masyado siyang malaki, kaya liliitan natin yung text. So, yan. And then, itong sa, donut, lalagyan natin siya ng text box. Makikita natin siya dito sa illustrations and then shapes. Yan. Text box. Yan. Lalagyan natin is 42%. So, adjust natin siya para gumitna. I'm sorry. Ayan. After nyan, palitan natin ito ng text para bumagay siya sa ating dashboard. So, papalitan natin siya ng black. And then, ayos na siya. Papalitan natin, aalisin natin yung kanyang shape fill. No fill. And then, Control X. Lalagyan na natin siya dito. I'm gonna paste it. Ayan. And then, i-adjust natin siya. Ayan. Okay na ating donut chart. Ngayon, ang gagawin naman natin ay yung bar chart. So, we're gonna press the actual since it's a pivot table. I'm gonna press pivot table, analyze, and then pivot chart. Hanapin natin yung bar chart. Ayan. So, we're gonna press OK. Ayan. Dito sa bar chart, i-right click natin tong dalawang to. And then, hide all field buttons on chart. Ayan. And then, customize natin siya. Ayan. Data labels, chart titles, no legends, no grid lines, and no axis. Ayan. Tapos na ito, so ito, babaguhin natin yan. So, dito, sa right side ng data labels, pipindutin natin yan. And then, more options. Yan, more options. So, alisin natin yung leader line para may series name. At isa-separate natin sila through new line. Yan. Ganun din gagawin natin dito sa isa. New line, no leader lines, but with series name. Yan. So, dito naman, itong mga bar na to, i-adjust din natin siya. Yan. So, sa series overlap natin is 30%, negative 30%. At sa bar, yung gap width natin is 0%. Yan. So, nagmukha siyang malaki, diba? Kaya i-adjust natin siya dito. Yan. So, ganun pa rin. 3.73. At ang kanyang width ay 6. Yan.
Tapos niyan, yung title. Move natin siya ng konti dito. Yan. We're gonna name it as budget versus actual. Ayan. Palitan natin ng kulay para mag-match sa ating database, dashboard, sorry. Ayan. Ganun din gagawin natin. Tatanggalan natin siya ng fill and outline. Ayan. We're gonna press Ctrl X. At ilalagay na natin siya sa ating dashboard. So, Ctrl V. Ayan. Adjust lang natin siya. Ayan. Ayan na siya. So, nagawa na natin yung ating donut chart and then yung bar chart. Ngayon, maglalagay naman tayo na ating slicer for interactivity. So, ayan. Dito, I'm gonna move this a little bit para makita yung data. Yeah. Yan. So, ang gagawin natin is we're gonna select one. Yan. And then, sa pivot table analyze, we're gonna press insert slicer. So, ayan. So, ang gusto natin ilagay ay project and then manager. So, ayan. We're gonna press OK. Ayan. Nandito na sila. So, ilalagay natin dito sila sa taas. Yan. And we're gonna resize them. I know, ano muna tayo. Lalagyan muna natin sila ng 5 columns. Ayan, ganun din sa isa. 5 columns. Ayan, tsaka natin sila i-resize. Ganun din dito. Ayan. Adjust muna natin. Ayan. So, para ma-connect natin yung iba't pivot table sa kanya, we're gonna right-click on each of them. So, press Report Connections. I-check natin yung ibang ganito. Yeah. Yung ganun din dito sa kabila. Report Connections and check all of this. Yeah. After checking them, makikita natin na ayan na. Pag pinipress siya, makikita yun yung pagbabago, di ba? Ayan. 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 And then, ayan. So, ayan. That's all for step 5 and step 6. Thank you. Hello, so let's go to step 9. So as it says here, we have to add the calendar dates in our cell. So yung output dapat niyan is this one row na puno ng dates based dun sa ating pivot table. To do that, we can use this sequence function. Pero ang sabi dito, this formula only works in Excel for Office 365. So kung katulad ko kayo, or katulad nyo ako, this function doesn't work here. As you can see, walang nalabas, diba? This function doesn't work here kasi pirated lang naman tong Microsoft Tools ko, or it's not paid. It's not the legal version. Pero you don't have to worry kasi magagamit nyo pa rin tong formula na to. If you have a Microsoft account, just go to this page, office.com. Meron ditong other Microsoft tools tulad ng Word, PowerPoint, and syempre yung Excel.
Just make sure lang na yung account nyo is same sa nasa desktop nyo. Just so the OneDrive connects efficiently. So, kanina nag-upload na ako dito ng editable file namin. Yan, open nyo yan. Wait for it to load. And then, yeah, you can access the same file that's in your desktop. So, ayan, meron na tayo dito sequence formula. Ayan, sequence. Tapos, nakalagay dito yung format. 1 row, 26 columns, and then yung start ng number sequence natin. Pero, gagamit tayo ng minimum function or min function to find the earliest date here in our start date sa pivot table. So, yan. And then, plus the scroll bar position. Select nyo lang. And then, step 1. Press enter. And then, yan. Gumana na siya, diba? You can see all the dates here. So, let's just click save. Yan. Dahil gumana na yung formula natin, pwede natin i-close yan. And then, let's just continue on in our desktop version. Just click yes to allow it. And then, ayan na. Diba? Accessible na siya. So, ayan. Kita nyo naman, okay na siya, diba? So, before we proceed to the next step, format lang natin siya. Make sure na same ang lahat ng format niya. Control 1 yun, pinindot ko para lumabas tong pane. And then, custom, day, month. So, just click yes. Okay. Center all of that para malinis tignan. So, okay na tayo dyan. Let's move on to our next step, which is step 10. Add data bars to the progress column of pivot table. So, ito, meron tayong progress column dito sa ating pivot table. To format that and add the data bars, we have to use the conditional formatting data bars, and then meron ditong set of designs na pwede nyong pagpilian. So, kung ayaw nyo naman ng mga designs dito, pwede kayong gumawa ng sarili nyong design by clicking conditional formatting again. Click manage rules dito. And then, double click nyo lang kung ano yung lalabas. And then, meron ditong bar appearance kung saan pwede nyong i-customize kung ano yung gusto nyo. So, let's try to do all of those. Conditional formatting, data bars. Ayan. Dahil hindi ko bet yung ganyang kulay, manage rules tayo, double click, and then ayan, may option to gradient. Apply nyo, kayo bahala kung anong design. Pero for me, let's just stick to solid color and then revert it back to blue. Ayan, okay na muna tayo dyan. Kayo na bahala kung anong gusto nyong design. Moving on to the next step, after that progress bar, pwede na tayong mag-design or format nung rows na ginawa natin kanina. So, yung may formula. Ito. It says here, almost the same steps lang sa kanina. Conditional formatting again by selecting all those rows. New rule, and then we have to use a formula to determine which cells to format. So, kailangan natin, ito yung formula niya, which is basically, i-check kung anong cells yung hindi blank. So, not equal to blank. So, ayan. Select natin to. Conditional formatting. New rule. And then use a formula. So, equals. Ayan. Format natin. Anong kulay? Kayo na bahala. For now, ito muna kung anong unang makita ako. Wait. Actually, let's change that. Let's change the color to something blue as well. And then, I almost forgot just to separate each date. Lagay tayo ng border na color white. Ayan. Okay. Apply. And then, ayan. Separated na yung each dates, diba? Alright. So, after we finished that,
let's move on to this step 10.3 where we have to add shades for our weekend dates. So, halos same process lang sa kanina. Copy na lang natin tong formula na nandito. And then, for this, let's check for, ano nga ba yung mga weekend. So, new rule, use formula. And then, ayun yung formula, nag-check. Lagay lang tayo ng fill pattern. Kahit ano. Kayo na bahala kung anong gusto nyo. So, for now, ayan lang yung lumalabas. And then, pagtapos natin mag-add nyan, lagay naman tayo ng color for the completed days. So, copy natin to. Basically, ito, ang shadean lang niya ay yung may mga 100%. So, again, let's select the cells. Conditional formatting, new rule, use formula, then paste our formula. Basically, i-check lang neto yung mga complete or 100%. So, let's add a fill color of this green. Ayan. So, makikita nyo dito, merong may mga nag-overlap, right? So, don't worry. Ayusin natin yan mamaya. Dahil ayos na tong completed. Meron na siya dito. Next naman is the color for the progress ones. The ones that are greater than 1% but less than 100%. So, anything na in progress pa, yun na nga. Just same process as before. Your rule, use formula, paste the formula here, and then let's put a pink on that one. Still a shade. So, ayan. Yung mga nag-overlap pa rin, pero not to worry. We'll fix that all later. And then, the step for the no progress is to add this little boxes. So, hindi siya filled this time. It's just the border. As you can see here. Then, copy the formula. Same step. Conditional formatting. New rule. This formula. This one. And then, instead of a fill, we will use a border. So, let's add a top, bottom, left, and right border. And then, add the pink color for this. And so, mapapansin nyo, hindi siya nalabas dito. So, before we move on to our next and last step, let's fix this by managing rules. So, etong weekends natin, just bring it to the top. Ayan. Stop if true and check this one. So, click apply. Ayan na, lumabas na yung mga no progress natin, diba? And wala nang nag-overlap dito. So, our last step is to just add a shading for our grand total. So, basically, ang gagawin lang natin, the same process but include the grand total row and then manage new rules and then use this. Ayan. For our formula, for our design, I think it's the same color as this one. Let's just add that. Then add a white border on top. Ayan, just to separate the whole table. Tapos, ayan, lumabas na siya. So, that's it for now. Ayan, nagbabago na siya. Nakikita niyo naman. And it updates every time. So, that's all for our steps. And, just to finalize everything, para hindi na nagalaw to every scroll natin. Ayan, nare-retain ang ating dates. We're good. Matter where we scroll. Ayan, nalabas na siya, diba? So, ayan lang. Freeze paints. Thank you so much.